tayo po ay umawit, mga kapatid. All the love the Father gave, for only love can make a way. All for love the heavens cried, for love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive, if only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Let's sing. Everything we need is in you, Panginoon. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Let's continue to sing. Let me sing all for love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, yes, Jesus, the King of glory, King of all. How many times have I broken your heart? Still you forgive, if only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Let's continue to sing. All for love. All for love, Savior, pray. Abba, Father, have your way. So they know not what they do. Let the cross draw men to you. Let's sing. Everything we need, everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Everything I need is you, beginning my forever.
everything we need is in you. The love, the mercy, the kindness of a Savior. Lord, you are mighty to save. You're the one that rose and conquered the grave. You are the reason of our salvation, Panginoon. Lord, we just ask you to fill our lives again. Let's continue to sing. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, fullness of a Savior. The hope of nations. Let's sing to our Savior. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Jesus, take us as you find us, Panginoon. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. Fill my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus, minsan pa. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. We rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Sing for your glory. Let's sing. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Let's sing, we're singing for the glory of the risen King. My Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Sing. Savior, He can move
to save, forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Sing, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Mighty to save, mighty, worthy, oh God. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, for moving our mountains, for saving us from our giants, Lord God. We thank you for everything that you've done for us, Lord God, for conquering the grave, for conquering sin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, sa grasya mo na binigay mo sa amin. Thank you for the love that's never failing, the forgiveness, the kindness of Savior that is you, Lord God. You're our hope, our freedom. Through you, salvation is here. Through you, there is healing, there's power. The name of your name, Jesus. Lord, right now, we just humble ourselves. Take us as you find us, despite the fear, the failures, the sin, because we know that by your grace we are healed, we are redeemed, Panginoon. Lord, we just continue to glorify you, to give you all the glory and highest praise. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan po. Magandang hapon muli po sa ating lahat. Let's continue to glorify the Lord. Greet din natin ang ating mga kapatid. Let's continue to sing, to worship for all that our Lord has done. Hallelujah, Jesus. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Let's sing hallelujah. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Let's sing. Let's praise God sa lahat ng mga ginawa niya. Amen. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son.
kapatid, do we believe that through Jesus, salvation is here? Let's continue to praise God sa lahat ng mga binigay niya sa amin, sa lahat ng mga blessings. Amen. God above all the world in motion, God above all my hopes and fears, and I don't care what look at me now, gonna be alright. Hear the sound of the generations, making loud our freedom song. All in all, that the world would know your name. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is here, amen. Let's sing again, God above the world. God above all the world in motion, God above all the hopes and fears, and I don't care what the world throws at me now, I'm gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is here. Salvation is here. Salvation is here, and He lives in me. Salvation is here. Salvation that died just to set me free. Salvation is here. Salvation is here, and He lives in me. Salvation is here. Salvation that died just to set me free. Salvation is here. Salvation is here. He lives in me. Salvation is here. 'Cause you are alive and you live in me. 'Cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is here. Amen. Tayo po ay palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tayo na po ay pwedeng makaupo na. Praise the Lord. Para sa atin, para siya ay ating papurihan. Walang makakahadlang kahit na iisa lamang. So yon, magandang gabi po para sa lahat, sa mga pastor, kay Pastor Archie, kay Pastora Babes. Magandang gabi po sa yung lahat po nandito, pati na rin po yung nasa online. Magandang gabi po sa inyo. Sana po maka-attend po kayo rito. Huwag po tayong
maging okay lang sa online. So yun po, tatawag po ako dito para po magbigay pasasalamat sa ating Panginoon. So yun, tawagin ko po si Sister Daisy para po magbalik pasasalamat sa ating Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, tsaka sa mga nasa online. Ayan, parang naipon yung aking i-share. Ayan, i-take ko po yung opportunity, makapagpasalamat talaga sa Lord kasi napakabuti ng Panginoon po sa buhay ko at sa ginawa ng Lord sa buhay ko po na dumating yung time po na parang 2 weeks, 2 Sundays po yata or 3 na hindi ako nakapunta ng Nasugbu dahil nagkasakit po ako. Trinangkaso po ako almost 1 week po. At grabe, doon ko naranasan talaga. Sabi ko nga parang siguro ang Lord talaga, nakikita niya naman din yung hirap din sa pagbabiyahe po talaga, no? At ang ating katawan talagang ano yan, bagamat ang isipan natin is kaya natin, pero yung katawan natin, may time na bumibigay po talaga yan. At yun, siguro sabi ng Lord, sige, kailangan mo magpahinga. Talagang grabe yung pahinga ko. 1 linggo na talagang walang gadget kasi sobrang sakit ng ulo ko, no? Pati mata ko parang bumubuga ng apoy sa sobrang lagnat ko at saka nagchichil ako sa talaga, sakit ng katawan. Dinapuan ako ng trangkaso. Siguro mga 3 days ako ganon. Pero sa tulong ng Panginoon, even si Brother Rowell, hindi ko po siya pinauwi kasi ang iniisip ko, baka mahawa ko. Pati si Ivan, sabi ko, wag kang lumapit sa akin kasi nga ayaw ko na makadamay pa ako. At glory to God naman, pati sa pagluluto ng pagkain, ako po ang naggumagawa talaga para hindi talaga mahawa si Ivan. Grabe po kasi yung ubo ko, may sore throat din ako. Sobrang sakit ng lalamunan ko. Pero nandun, napakasarap nung mga panahon na yon, hindi dahil may sakit, kundi andun ka lang talaga sa presence ng Lord na wala kang magagawa na, Lord, wala akong lakas talaga. Parang doon, bagamat yung ating physical is mahina, pero yung ating spiritual, may time na binibigyan tayo ng Lord na mag-rest talaga sa presence niya talaga. Literal, even ang ating physical is nakakapagpahinga. Kaya, Lord, salamat sa Lord. May mga opportunity na ganon na talagang ma-realize mo yung kabutihan ng Panginoon at binigyan niya rin naman po ako ng kagalingan, no? At yon, nakabalik po ako sa ating pag-serve sa Panginoon. At isang bagay din na nagpapasalamat ko noong mga panahon na yun na pagkatapos ko magkasakit is nangyari naman, nawalan po ng cellphone si Ivan. Sabi ko nga, God is amazing God talaga. Nasa isip natin parang mga napaka-imposibleng mapapabalik pa yon dahil hindi natin alam kung kanino natin hahanapin yung cellphone mo. Pero God giving wisdom, knowledge. Na sabi ni Ivan pagkadating pa lang, binulandat niya yung kanyang bag kasi ang nasa isip niya is nandun lang sa bag niya, pero bakit nawawala? Sabi niya, Mami, nawawala ang cellphone ko. Ako naman po, nung time na yon, hindi talaga inano ko yung sarili ko na wag ako magbunga nga. Kasi hindi ka sa ating mga nanay, bungangera, no? Ganyan, hindi ka nag-iingat, ganyan, no? Pero kinontrol ko po yung sarili ko. Sabi ko, Lord, let your will, bahala ka na po. Kakang ganon, cellphone lang naman po yun. Pero, di ba, sa nanay, ang hirap din naman na pag-iipunan mo siya para mabilhan. Pero alam mo po, ng wisdom knowledge kay Lord, ayun po, na-track po namin yung cellphone at napabalik. Glory to God, no? Napakabuti ng Panginoon. At binibigyan tayo ng wisdom kung papaano. At salamat sa Lord kasi sabi ko, Lord, thank you. Kasi malaking bagay po talaga yan ang tulong sa ating mga anak, no? At yun pa, pangalawa, dapat hindi po ako nagpapasalamat nito si Ivan. Last week po, na-injured po siya. As pag-uwi, violet yung paa. Tapos sabi ko, anak, masakit ba? Hindi daw. Pero alis din talagang violet, hindi niya maiapak. Pero yung yung kagalingan nagmumula sa Panginoon at nakatsyempo din po, natapos na yung exam nila, no? Bago siya na-injured yung paa. So, 2 days din po siyang hindi nakapasok. Pero yon, ang kagalingan ay nanggagaling pa rin sa Lord. Sabi ko nga, maigi rin na makakaramdam siya ng mga ganong bagay kasi nakuha niya po yun sa pagbabasketball. At least matutunan na po siyang mag-ingat sa susunod. Ano po, napakabuti ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Natututo po tayo at higit sa ginagawa ng Lord sa atin ay napaka-amazing po ng Diyos. Kaya sa Diyos pa ang papurit, pasasalamat. Ayun,
Ayun, no, talagang amazing. Amazing God talaga. Kumbaga, yung unexpected, kinakailangan mong i-expect. At ibibigay naman talaga sa'yo kung ano yung gusto ng puso mo. Kaya wag kang magtatanong. Kasi nung nangyari sa akin, nagtanong ako, sabi ko, kailan kaya ako makapagpahinga na wala akong iintindihin. Ayun, na-aksidente ako, di ba? Nakiga lang ako maghapon magdamag. So, wag tayo magtanong kay Lord, ibibigay talaga sa atin yan. So, yung susunod ko po na tatawagin is si Pastora Saibel po para magbalik pasasalamat sa Panginoon. Taga Nasugbu po, tinawag niyo. No? Purihin ng Diyos, ako po'y nagpapasalamat muling naka-attend sa gawain ito. Salamat sa kalakasan. Yun nga po, naikwento po ni Sister Daisy na talagang sabi ko, Lord, wag mo naman po akong pagkasakitin dahil walang makakapunta ng Nasugbu. But still praising and thanking God, although marami pong pagsubok na dumating, andiyan po yung ramdam ko na para akong walang buto, walang kinakabahan kasi po, di ba po, nagkasakit nga yung apo ko. Then lately po, nagkasakit naman yung aking anak. Siyempre po, wala po naman masyadong mag-aasikaso dahil yung kanyang girlfriend po na andoon sa kabila ng business. Pero yung time na iyon, may sakit po yung nanay ng girlfriend niya, si Hana po. And then si Jet po may sakit. Tapos yung pong nanay ni Hana ay nasa ospital. So hati po yung niya, pero purihin ng Panginoon, andoon po yung pagkilos ng Panginoon Diyos. At salamat sa mga anak ko na andoon naman po. Sabi ko nga ipag-pray. At gayon din po kahit nasa Nasugbu ka, pero syempre naiisip mo rin. So yung pong comfort na binibigay ng Lord ay naandun talaga yung grasya niya. At salamat sa Panginoon, although po marami pong mga bagay na pagsubok, pero meron din po naman na blessing ang ginagawa ang Panginoon dahil hindi ko po akalain at tugunin po ng Panginoon agad yung aming prayer na magkaroon po ng gawain sa pinakabayan ng Nasugbu. Although maraming mga pagsubok na umano, pero sabi ko, Lord, still we can see that you are working. So yung pong time na iyo, meron po nag-message sa akin. And then ang sabi nga po ay naghahanap po sila pala ng pastor. Hindi naman po sinabing pastora, basta pastor. No, na isang taon na raw po silang naghahanap. Sabi ko, isang taon na wala silang nakita. Siguro kaya ako nakita maputi buhok ko, no? Sabi niya, naghahanap kami para po mag-take over doon sa kanilang opisina na nasa bayan para po magsalita doon ng once a month to give encouragement even sa mga kasi yung po pala may-ari ng office na iyon is a Christian. So sabi ko, Lord, salamat. Then dalawa na po yung gawain namin sa bayan. At salamat din po sa Panginoon na ginagamit din po yung mga kabataan doon for evangelism. Kahit po minsan ay wala po agad kami roon, pero kumikilos po ang Panginoon through them. At salamat din po, continuous po yung ngayong construction, although wala po ako. Salamat po sa isang kapatiran na talagang andoon po yung kanyang puso to serve the Lord through service. At ako po'y natutuwa dahil yung bayanihan, kahit po mga katandaan, mga makikita mong oldies na sila, pero sige pa rin po maghakot ng kawayan, magbungkal ng lupa para magbutas ng pundasyon. Grabe po. Kaya nga sabi ko nga, Lord, salamat sa ipong patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa. At doon ko po nakita talaga na ang Panginoon Diyos ay kumikilos sa lahat ng panahon. Amen. Thank you, Lord. Yun nga, sabi nga ni Pastora Saibel, kumikilos daw ang Panginoon sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. So ako rin po ay nagpapasalamat kay Lord kasi di ba nga po, nakakuha kami ng unit dun po sa Maple. No? So yun po every night po yun. So, kumbaga po, syempre tayo, tao, nagwo-worry ka. Dahil hanggat maaari, kung kaya mo talagang umattend ng midweek, ng face-to-face, attend ka talaga. So yun yung pinoproblema ko, paano ako makaka-attend ng midweek? No, kaya ang naging usapan namin ni Brother Ariel, hindi mo na ako sasama doon sa store. Kumbaga, susunod na lang ako. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon kasi yung wino-worry mo, may answer na. After a week, nag-announce na
day off daw namin ng Wednesday. So, di ba napakabuti ng Panginoon? Yung wino-worry mo, binibigay na sa'yo. Kumbaga parang, eto, bibigyan kita ng pagkakakitaan, bibigyan kita ng kung ano man yung hinihiling mo na business, eto. Pero yung wino-worry mo, nakaprepare na rin yan para sa'yo. Saan ka naman nakakitang food fair, merong rest day? Tapos tumapat pang Wednesday, di ba? Actually, dalawa yun. Sila Tuesday, kami ang Wednesday, di ba? Pwede naman kami yung Tuesday. Pero talaga napakabuti ng Panginoon dahil yun talaga yung gusto ko na lagi akong attend ng midweek kung talagang kinakaya lang ng katawan lupa. So yun, tatawagin ko po si Brother Eli para po sa ating pong exhortation. Alam ko po mga Kristiyano ay gustong-gusto rin magbigay sa Panginoon. Praise God. Magandang gabi po mga kapatid. Ako din nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kalakasan sa trabaho at pag-provide din ng mga pangangailangan sa araw-araw. Alam mo, ang Panginoon talaga napaka-gracious talaga dahil di natin alam sa araw-araw, yung pagising pa lang natin, napakalaking blessing na po nang magising tayo ng maaga. At si Lord talaga ang ating inuuna dahil danas ko po yun na pag si Lord talaga ang inuuna mo, araw-araw talaga napaka-smooth yung flow ng buhay mo. Napoprovide talaga yung mga pangangailangan at si Lord talaga ang ating papasalamatan araw-araw dahil siya talaga ang ating provider and great God. So sa ating pagbibigay, ating buksan ang ating Bible dyan sa Lucas 6:38. Sinasabi dito na magbigay kayo upang bigyan din kayo. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Totoo naman po talaga mga kapatid. Napapansin nyo ba na pag tayo ang nagbigay, talagang bukal sa ating puso, sa ating kalooban na tayo ay nagbigay, yung mga pangangailangan natin sa buong buwan, sa buong taon, talagang hindi natin napapansin na wala naman, katulad ko, wala naman akong fix talaga na income kung sasabihin. Pero si Lord talaga ang nagpo-provide araw-araw talaga. Alam ko lahat naman tayo talagang kung wala si Lord, wala tayo talagang magagawa sa Panginoon kasi yung buhay natin, utang talaga natin sa Panginoon natin. Bigyan ka lang ng sakit, hindi ka makapagtrabaho. Isang paa mo lang masakit, at atakihin lang ng katandaan yan, hirap ka na ng pagkilos. Pero ang Panginoon talaga, patuloy na naggabay sa atin. Kaya ang sinasabi nito, kung tayo nagbibigay sa hustong takal, siksik, liglig at umaapaw, hindi lang niya pinoprovide, talaga yung provision niya. Yung provision niya na hindi lang sapat, minsan sobra pa. Napapansin niyo po ba yun? Kaya, ang sabi dito, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa pagbibigay ay sharing panukat ng ibinibigay sa inyo. So, totoo naman po talaga. So, dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, mahal po ba natin ang Panginoon? Tayo po tayo at bibigyan po natin ng Panginoon. Tayo po ay magbibigay. It's hard to chase it, pretty rainbows. How you tired of sitting round and round. Wrap up all the shadows in your life. At the feet of Jesus, lay them down. You give them all
and broken toys. Why don't you give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus, and He'll turn your sorrows into joy. Manalangin tayo, Lord. Salamat sa gabing ito, Lord. Salamat sa mga anak mo, Lord, nagbibigay. Nawa po ito, Lord, ay magamit para may palago ang inyong bahay panambahan, O Lord. At marami pa, Lord, na kaluluwa na maabot sa salapi na ito, Lord. Lord, ito ang aking pinapasalamatan. Ibalik namin, Lord, ang pinakamataas na papuri at tunay na pagsamba sa iyo, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, maraming salamat po, Brother Eli. And ngayon naman po, kung alam natin kung gaano tayo ka-excited magbigay sa gawain ng Panginoon, mas excited po tayong pakinggan ang kanyang mga salita. Ayun po mga kapatid, ibibigay ko po sa inyo si Sister Madel Bonus para po sa word of encouragement na papakinggan natin tong gabing ito. Nawa po ay buksan natin ang ating mga puso at maisabuhay kung ano po yung matututunan natin tong gabing ito. Ayan, nakamute pa pero ang taas ng energy, no? Narinig nyo din kahit wala pang mic. Ayan, magandang gabi sa bawat isa. Mahaba pa yung gabi, no? Kasi 6 o'clock pa lang, madilim na. So, nabati na po ba natin ang ating mga katabi? Magandang gabi. Ayan, may mga naka-blue na naman, mga galing sa trabaho. Praise God sa kanyang grasya. Maraming galing sa trabaho, maraming galing sa school, pero all glory to God. Sa kanyang grasya, binibigyan niya tayo ng lakas para makapakinig ng kanyang salita. Ano? Binabati ko po ang ating mga kapatid na nasa online, mga team online. We pray na soon makasama namin kayo dito face to face kasi masarap magpuri sa Panginoon. And binabati ko rin si Pastora Wen, nasa Mindanao. Pastora Saibel, si Pastor Archie, si Pastora Babes. Magandang gabi. Ayan. At sa bawat isa po na naririto, no? Ang hirap kasi Mama Sebil yung pumapasok sa isip ko. Pero yun, taas ng energy na nasasyak ako kasi paikot-ikot ako para mag-picture. Sabi ko nga, yung topic ko, yun ako today. So medyo nahihirapan talaga akong i-grasp kasi ang hyper ko pa, kumuha ng picture. So, yun. Today is February 4, 2026. Sabi ko nga, 2426. Parang ano lang, parang passcode lang, 2426. So yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa buong January, ang pinagpapasalamat ko, yung buong 2025. Ngayon namang pumasok ang February, grabe. Binitbit ako ng Panginoon ng buong January. Feeling ko ba, ang haba-haba ng January, ang dami-daming nangyari. May heartbreaks, lahat, pagod, nagkasakit. Pero all glory to God, andito. By His grace, by His love, andito po at nakatayo sa inyong harapan. Actually, nahihirapan ako kasi ang topic ngayon ay The Lord rebukes the one He loves. Ako po yung klase ng tao na pinakaayoko sa lahat ay ako ay napapagalitan. Masakit kasi mapagalitan, tama po ba? Sino dito naman ang gustong mapagalitan? Meron ba? Wala naman siguro, no? Ano, gagawa ako ng mali para lang mapagalitan? Ako po personally, ayoko po talaga ng napapagalitan. Kaya ako, ginagawa ko palagi yung best ko. Lagi akong best effort. Kumbaga kapag may ginagawa ako, best effort yan. Kapag tama, alam ko ginagawa ko na yung tama. As much as possible, I do what is right. Siyempre, tao, sa paningin ng tao. Pero siyempre, para sa Panginoon, iba pa din. Madami pa tayong dapat itama. Katulad nga ng sinabi ko mga kapatid, ako ayoko nang napapagalitan. So I always do my best. Lagi kong ginagawa yung part ko. Kumbaga sa estudyante, kapag groupings, lagi kong ginagawa yung part ko. Kasi ayokong masusumbong ako sa teacher para mapagalitan ako. Kumbaga parang ganon. Pero alam niyo mga kapatid, kahit best effort na, napapagalitan pa din ako. And yun yung kinakasama ng loob ko. Hindi ko alam kung kanino ba sumasama yung loob ko. Minsan sa sarili ko sumasama yung loob ko. Parang, ano ba naman yan, Madel? Ayan, napapagalitan ka na naman, di ba?
Minsan ganon ako eh. Ako, ewan ko po sa inyo, pero ako minsan ganon. Naiinis ako sa sarili ko kasi napagalitan na naman ako. Diba? Kaya minsan yun yung sinasabi ko sa mga anak ko, be nice to yourselves. Okay lang mapagalitan. Kasi ganon ako ka-harsh sa sarili ko noon. Pero alam niyo mga kapatid, bilang bata, syempre, bata naman talaga yung malimit mapagalitan. May script na ang mama at daddy ko dyan. Laging sinasabi, kaya ka napapagalitan kasi mahal ka. Parang hindi naman yung mahal yung laging tumatatak sa akin. Ang tumatatak sa akin, mga kapatid, ay basta ang alam ko, napagalitan ako. Yun lang yung nakatatak, napagalitan ako. Kahit sabihin nilang mahal ka, kaya ka laging tinitingnan, inaalagaan kasi mahal ka. Pero still, ang nakaukit sa isip ko ay napagalitan ako. Pero ngayong magulang ako, mga kapatid, naging dialogue ko na rin yun. Kaya naman lagi sa'yo nakatingin na kasi mahal ka. Gusto kitang kinukorek. Alam nga naman tingnan ko ng tingnan yung ibang bata. Ikaw ang anak ko, ikaw yung pinagkatiwala sa akin ng Lord. Siyempre sa'yo ako nakatingin at kapag may nakita akong mali mo, ikokorek ko. Alam niyo mga kapatid, kahit anong paliwanag, pinaka-best possible na paliwanag, nakasimangot pa din sila. Ibig sabihin, nasasaktan pa din sila kahit na inexplain mo ng mabuti. Alam niyo mga kapatid, ang hirap i-grasp na rebuke and love goes together. Di po ba? Mahal mo, pero sinasaway mo, pinapalo mo. Pag ikaw yung nasasaway, ang hirap i-grasp. Pero kapag ikaw yung nagsasaway, as much as possible, you do it with love. Di po ba? Patapos mong paluin, yayapusin mo, hahalikan mo. It goes together. Pero, nahihirapan pa rin tayo. Sabi nga po ng theme verse natin for February, kanina pa ako January, di pa ako makamove on. Sabi po, ang theme verse po talaga natin ay Proverbs chapter 3 verse 12. Pero akyat lang tayo ng isa. Sabi po dito sa 11, my child, doble po, don't reject the Lord's discipline and don't be upset when He corrects you. Kinuha ko po ito sa NLT, pero sa NIV version, familiar kayo sa despise. Do not despise discipline. Huwag daw nating baliwalain ang disiplina. Do not resent. Kumbaga, huwag sasama ang loob kapag kinokorek tayo. Huwag tayo ma-upset. But still, yun pa rin ang nagagawa natin. Sumama pa rin ng loob. Minsan yung disiplina, binabaliwala pa natin. Kaya mga kapatid, verse 11 is an instruction. Kaya binigay na instruction ng Panginoon because kailangan natin gawin. Kasi tayo mismo, kahit alam na natin, nahihirapan tayong gawin. Mahirap, no? Kaya siya instruction. Dahil ang initial talaga nating reaksyon ay sumama ang loob. Every time napapagalitan, nasasaway at dinidisiplina. Sabi po sa verse 12, For the Lord corrects those He loves, just as a father corrects a child in whom He delights. Yan po yung explanation. Bakit wag daw pong sumama yung loob natin kapag tayo ay nasasaway? Bakit wag nating isawalang bahala ang disiplina? Because it's a form of love from God. Kung paano kinokorek ng magulang, ng ama ang anak. That's the form of love. Di po ba? Mahirap i-grasp kasi emotional tayo. Pero as we mature, yung dati tingin ko talaga kay mama kaaway, dati tingin ko talaga kay mama kontrabida. Pero as I mature, pero minsan, pero as I mature, naiintindihan ko, nauunawaan ko. Yes, marami akong pinagdaanan. Bata ako nung dalaga ako, pero alam niyo yon, yung guidance na ibinigay nila, yung lahat ng palo, lahat ng paalala, yun yung niririp ko ngayon. It's because of the love na ibinigay sa akin ng aking mga magulang. So, paano pa sa Panginoon na hindi nagkakamali ng judgment? Mga magulang ko, nagkakamali pa yan ng judgment di ba? So, anong gagawin natin? Sabi nga sa verse 11, tanggapin natin yung mga disiplina na binibigay ng Panginoon. So, mga kapatid, ang aking pong title, introduction pa lang, ang title ko po ay Corrected to Deeper Communion. Corrected to Deeper Communion. Samahan niyo muna po ako manalangin.
Panginoong Diyos, marami pong salamat sa oras na ito, sa buong maghapon na kami po ay iningatan mo. Salamat Lord sa grasya mo na kami ay dinala mo dito, binigyan mo ng desire para papurihan ka, makinig ng iyong salita. Dalangin namin Lord na patuloy na ikaw ang kumilos, ikaw ang maghari sa mga oras na ito, Panginoon. Ang mga spiritu na hindi nagmumula sa iyo ay iwinawaksi namin in Jesus' name. Lord, we pray for strength. Tanggalin mo Lord ang spiritu ng pagkaantok at patuloy Lord na buksan mo ang aming puso, ang aming isipan para mag-grasp namin yung pagmamahal na ino-offer mo palagi sa amin. Lord, gamitin mo lamang po ako para ihayag ang iyong salita. Ibaba mo po ako Lord sa pinakamababa at hayaan mo Lord na ikaw ang aming maitaas ngayong gabing ito. Salamat po sa iyong lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Ang title po natin, Corrected to Deeper Communion. Gusto po ba natin ng deeper communion with God? Amen. Sino nga na bang hindi? Kaya nga tayo nag-aaral ng kanyang mga salita. Because we want to know Him more. We want a deeper communion with Him. Kaya po ang sabi niyan, expect correction. Dahil hindi naman tayo perfect. Tayo po ay hinohone ng Panginoon para maging Christ-like. Yun po ang goal ng bawat isa. At kapag gusto po nating maging kamukha ni Kristo, at dahil hindi tayo perpekto, anong gagawin? Maraming correction. Question mga kapatid, when we are being corrected, how do we respond? What's our initial reaction? Reflect ba o react? Nagre-reflect ba muna tayo kapag kinorek tayo? Nagre-reflect, bakit ba ako kinokorek ng mama ko? O nagre-react agad tayo? Kasi naman mama Paano po ba? Sige kayo. React agad. Siyempre, pare-pareho tayo dyan. React, in-underlinean ko yan. React. Nagre-react tayo positively. Paano tayo nagre-react? Susunod tayo agad? O negatively? Pero bakit nga ba laging negative ang reaction natin? Kasi nasasaktan nga tayo, di po ba? So, susunod po na slide, why do we react negatively to correction? Kasi, masakit? Feeling ko, tama ako? Ginagawa ko naman yung best ko, pero bakit parang hindi nakikita yung best ko? Laging yung mali ko yung nakikita. Minsan, meron tayong ipinaglalaban, kaya negative palagi. Hindi, ilalaban ko to, tama ako. Yung idea ko yung mas maganda, kaya negative yung nagiging reaction natin sa mga reaction. Kaya nagiging negative yung ating reaction sa mga correction. Pero mga kapatid, may isa lang akong pinaka-common, it's because we don't understand. Hindi po natin nauunawaan. Madami tayong akala. Akala natin ito yung best shot. Akala natin ito yung best na ginawa ko. Akala ko, madami tayong akala. We don't understand. Hindi malinaw, kaya negative yung ating reaction. Yung judgment natin, clouded. Hindi natin nakikita yung mga ibang bagay. Di po ba? That needs correction. Kasi mga kapatid, sabi ko nga kanina, we are limited. Iko-correct tayo ng Panginoon at ipapaunawa sa atin ng Panginoon para mag-react tayo accordingly, mag-respond tayo sa gusto ng Panginoon. So mga kapatid, dahil hindi nga natin nagigets, hindi natin naiintindihan, what should we do to understand? Anong gagawin natin? Hindi natin nauunawaan. Brush off? Hindi ko naunawaan. Bakit? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit ako may problema? Iba-brush off po ba natin yan? Dededmahin. O bahala ka dyan. Ano pong gagawin natin pag hindi natin maintindihan? Tatanong. We ask. Diba? Pag hindi natin naintindihan, ang una dapat natin gagawin ay magtanong. Ang simple lang pala, no? Pag hindi natin naintindihan, hindi natin nauunawaan, pag may conflict, we just have to ask. Communicate. Sabi nga nung topic nung Sunday, relationship, importante yan. Makakapagtanong ka kapag may maayos kang relasyon sa magulang mo, sa Panginoon. And so, we ask. Pag hindi natin nagigets, magtanong tayo.
And so mga kapatid, let's learn from God's Word. Open po natin ang ating Bible. Kung may Bible man po tayo, kung hindi, ang tawag doon, digital Bible ba tawag dyan? Sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Alam nyo na po itong topic na to. Sabi sa verse 38, as Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Matututo po tayo sa buhay ni Martha and yung encounter niya with Jesus. Sino nga ba si Martha, mga kapatid? Martha is the woman who welcomed Jesus in her home. So parang tayo din. Parang tayo rin pala si Martha, no? Winelcome natin si Jesus Christ sa ating buhay, sa ating puso. Tama po ba? Amen. Winelcome natin si Jesus Christ sa ating mga puso. And sabi sa verse 39, her sister Mary sat at the Lord's feet, listening to what he thought. So may isa po tayong character which is si Mary. Sabi ni Mary, si Mary ay naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. Habang si Mary ay nakaupo at nakikinig, si Martha ay distracted. Parang ako kanina, grabe, distracted talaga. As in, picture, ganito, ganyan, slides. Tapos, at the back of my head, na kinakabahan ako kasi nga topic ako. Distracted! Imagine niyo mga kapatid, si Martha, winelcome niya si Jesus Christ ay pupunta sa aking bahay. Magpe-prepare siya ng big dinner. Siyempre, tayo nga, pangkaraniwang bisita. O may bisita, maglinis ng bahay. Tama po ba? O kami lang sa bahay? Maglinis ng bahay, di ba? Ito mga kapatid, sino ang bibisita? Sino ang bisita ni na Martha? Si Jesus Christ. Kapag umangat po tayo ng mga few chapters, nagpapagaling na dito si Jesus Christ. Tapos na yung feeding the 5,000. Kumbaga, alam na ni Martha kung sino si Jesus Christ. Kilala na niya. So talagang abalang-abala siya. Mega abala, di ba? Talagang todo nag-aabala siya. Pero mga kapatid, sabi niya sa sumunod na verse, karugtong lang po ito. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Ayun na. Dahil nga may conflict, may hindi siya nauunawaan, she asked. Sabi niyo kanina, di ba? Magtanong kapag may hindi nauunawaan. So I commend Martha. Grabe, kasi kung ako to, di ko alam kung kaya kong magtanong. Alam niyo po yun, baka siguro nagingit-ngit lang ako habang nagagayat ako ng carrots kung minudo man yung niluluto ko. So nagtanong siya. Something doesn't feel right. Yung judgment niya, parang hindi ba dapat pinaghahanda ko ng hapunan yung aming bisita? Yun yung judgment niya eh. Di po ba? So, bakit? So, masama ang loob niya. So, Martha is emotional. Emotional daw si Martha. Puno na siya ng emosyon, mga kapatid, to the point na feeling niya unfair at binelittle niya si Mary. Samantalang si Mary nakaupo lang, just sitting on your foot. Di po ba, mga kapatid? Ganun tayo minsan no? Kapag may hindi tayo nauunawaan, iniaangat natin yung sarili natin at ibinababa naman natin ang iba. Samantalang hindi lang naman natin nauunawaan. So anong dapat natin gawin? We should ask. At ito pa, mga kapatid, ang sumunod niyang sinabi. Tell her to come and help me. Siya yung pinaghahandaan mong bisita. Siya yung nagpapagaling ng mga may sakit, nagpakain ng 5,000, tapos uutusan mo lang. Like what? Gusto mo nga siyang ipaghanda di ba? Pero bakit this time nagbago na? Kasi nga clouded na siya ng emosyon. Di po ba? Nagiging demanding na. Failed na yung judgment. Imagine niyo mga kapatid, parang tayo to Ang ganda ng start. Winelcome si Jesus Christ. So gusto mo, welcome mo, sobrang
overwhelmed ka sa presence ng Lord. Tapos you begin to serve. Hanggang sa madistract ka na, nadidistract ka, nagko-compare ka na, nagiging emotional ka na, at nagiging demanding. How demanding? Lord, bakit gano'n? Nagsisilbi naman ako, pero bakit ito lang ang meron ako? Bakit sila? Hindi naman sila nagsisimba. Alam niyo yun, nasasabi na po ba natin yan? Lord, bakit gano'n? Nagsiserve naman ako pero bakit hindi yung mga prayer ko hindi mo binibigay? Di po ba? Parang tayo talaga to si Martha. Lagi tayo nagko-compare. Di po ba? Pero ang ganda ng simula. Accepted Jesus Christ. Tayo to. Nagsiserve. Focus. Pero dumadating ang point na nawawala sa focus. Nagiging clouded. Pero alam niyo mga kapatid, I commend Martha kasi nga, Martha asked Jesus. Hindi pa man siya nako-correct because feeling niya something is wrong, nagtanong siya sa Panginoon. Tayo po ba? Do we ask Jesus? Nagkakaroon po ba tayo ng one-on-one sa Panginoon na, Lord, hindi ko maintindihan. Naggaganon po ba tayo? Lord, kung ako ang, ito lagi ko naririnig to kay Mama Sebi, lagi niya sinasabi, Lord, kung ako ang may mali, ako ang itama mo. Alam niyo yun mga kapatid, kung kasi nandun na tayo sa level ng maturity, meron kang binibigay na, Lord, kung mali ako ng judgment, please correct me. We ask. Kasi walang clarity eh. Ayaw nating mabulok, ayaw natin na ganito na lang. Ako naggagayat bago kapatid ko. Wala naman siyang ginagawa. Ganun tayo, we keep on comparing. Hanggang sa tayo yung mabulok. And because Martha asked, anong ginawa ni Jesus Christ? Jesus responded. We just have to ask. Diba? Tayo ba? Gusto ba natin ng sagot? Matuto tayong magtanong. If we want clarity, let's ask Jesus. Through prayer. He will respond. Paano sasagot ang Panginoon? Through Bible reading? Gumagamit din ang Panginoon ng mga tao para kausapin tayo. Nakaka-amaze kapag may problema ako, si Pastor Away nagme-message talaga sa akin. Paano niya nalalaman? Di naman siya laging nag-aano. Even Pastor Wilma nag-chat. Imagine, hindi siya coincidence, ginagamit ng Panginoon. Yung mga godly people. So all we have to do is ask. And Jesus will respond. Alam niyo mga kapatid, in this story, Jesus responded. Sabi po sa verse 41, but the Lord said to her, my dear Martha. Sa ibang version mga kapatid, it's Martha, Martha. Ano yung naramdaman nyo? Parang pagmamahal. It's gentle and loving. Jesus is gentle and loving kay Martha. Tayo po ba, pag nagtanong yung mga anak natin, tanong ka naman ng tanong, hayaan mo na, okay na yan. Diba? Paangil pa pag sumagot tayo. Pero si Jesus Christ, ano ang pinaramdam niya kay Martha? Love. Sumunod po, sabi po sa sumunod na verse, you are worried and upset over all these details. Jesus acknowledges Martha. Ina-acknowledge niya yung feelings ni Martha. Martha is seen. Nakikita ng Panginoon yung nararamdaman ni Martha. She is validated, mga kapatid. Maraming tao ngayon ay hindi na-validate ang feelings. Nagtatanong ka lang naman, ang arte-arte mo. Diba? Tayo ba, mga kapatid? Kapag may nagtatanong sa atin kasi walang clarity, kailangan niya ng clarity. Sinasagot po ba natin ang katulad ng ginagawa ni Jesus Christ? With love? Pwede pala to, no? Kanina, tayo si Martha. Ngayon, dahil Kristiyano tayo, mag-iisip tayo, am I like Jesus? Do I reflect Jesus in my life kapag ako naman ang nagko-correct? Di po ba, mga kapatid? Kapag may nagtanong, mga anak ko, pag nagtanong ba kayo sa akin, sigaw ba yung binibigay ko? Diba? Kasi sobrang busy.
minsan, humina yung boses no? Kasi, yes, ano po talaga, minsan talaga, ano tayo dyan, guilty. Diba? Minsan, inaano mo, arte lang yan, to naman di yan totoo, gumaganon ka pa. Hindi mo ina-acknowledge yung worries ng mga tao sa paligid mo. Minsan, hinahayaan na lang natin. Feeling natin, ubos on energy kapag kinorek pa. Hayaan mo na, maliit na bagay lang, palampasin mo na. Ubos energy. Pero si Jesus Christ, pinaramdam niya yung pagmamahal, yung endearment niya na, my dear Martha. Di po ba? At in-acknowledge niya yung nararamdaman. You are just worried. You are worried and upset over all these details. So tayo, do we reflect Jesus kapag may nagtatanong sa atin? And sabi po sa verse 42, dito na sumagot si Jesus Christ sa query ni Martha. Sabi niya, there is only one thing worth being concerned about. Alam niyo mga kapatid, Jesus corrects. Nire-align niya si Martha sa pinaka-importante. Alam niyo po ang isa pang hindi ko nakita dito sa pagsagot ni Jesus Christ, hindi niya inatake si Martha. Kasi tayong tao, lagi tayong umaatake. Pag may nagtanong sa atin, atake agad. Kasi naman, bakit ba hindi mo naiintindihan? Di ba, Ate Cecil? Tayo to eh. Pag may nagtanong, tinanong ka, Mama, bakit ba ganito? Bakit ba hindi mo alam? Atake agad. Di ba no, Hana? Laging umaatake si Mama. Nagtatanong lang naman, pero bakit umaatake agad ako? Nakataas agad yung shield ko? May sword pa. Diba? Atake agad ang mga nanay. Mga nanay, ano ba? Guilty ba? Diba? Si Jesus Christ, hindi niya inatake si Martha. Walang, kasi naman. Diba? Tayo kasi, Mama, bumagsak ako. Kasi naman, di ka nag-aaral, cellphone ka ng cellphone. Hindi mo man lang tinanong, bakit ka man nahirapan, anak? Baka naman, diba? Alam niyo yun? Si Jesus Christ, full of understanding. Walang paninisi, walang atake. Ano ang ginawa ng Panginoon? Kinorek sa kung ano ang pinaka-importante, ang hinighlight ng Panginoon ay kung ano talaga ang nag-iisa lang talaga na kailangan. Sino nga ba talaga ang nag-iisang kailangan? Jesus. Him alone. His presence in our life. In our ministry. Sa lahat ng bagay, may communion with Him. And sinabi ni Jesus Christ, Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Jesus Christ teaches Martha. Tinuruan ng Panginoon si Martha na kapag nakita natin siya sa lahat ng bagay, hindi yun mawawala sa atin. Hindi yun mananakaw ng kahit sino man. Kung siya po ang magiging sentro ng buhay natin, hindi yun maiaalis ng kung sino man. Hindi yun maiaalis ng kahit na anong sitwasyon. Ganon siya. Ganon ang Panginoon. Gentle, loving, ina-acknowledge niya ang nararamdaman natin kung bakit tayo nahihirapan, kinokorek at tinuturuan. Alam niyo mga kapatid, kung babasahin natin ulit yung sagot ni Jesus Christ, sabi niya dito, My dear Martha, you are worried and upset over all these details. One sentence. Pangalawa, there is only one thing worth being concerned about. Second sentence po yan. And then yung pangatlo, Mary has discovered it and it will not be taken away from her. Tatlong sentences, mga kapatid, napakita ng Panginoon kung ano yung pinaka-importante sa pagre-rebuke. Which is, mapakita mo yung pagmamahal, mapakita mo na ina-acknowledge mo siya, kinokorek mo siya at tinuturuan. Alam niyo po sa bahay namin, kung kay Jesus, natatawa ako, kung kay Jesus Christ, 3 sentences, sa amin 3 oras. Grabe, parang iniisip ko, Kristiyano ba ako? Diba? Grabe yung sawayan namin. Si Jesus Christ, 3 sentences lang. Anyways, naman ako yun kay Mama. Nandamay. Alam nyo,
Nang damay ba? Oy, pero umiksi na, Lowy, di ba? Umiksi na, hindi na 3 oras. 1 oras na lang. Anyways, alam nyo, mga kapatid, nakakatawa, pero imagine ninyo, ang goal natin ay maging Christ-like. Pero sa simpleng pagkokorek, maganda ang motibo, maganda yung gusto mong iparating, pwede naman palang 3 sentences lang. Bakit umahaba ng 3 oras? Kumbaga, ang tanong, dun sa 3 oras na yon, naramdaman kaya nilang mahal ko sila? O baka ang natatanim lang ay napagalitan ko sila? Ang grabe ang lalim no, ang sakit nun. Yun mga kapatid, let's be like Jesus. That's our goal, be Christ-like. Kanina si Martha, parang tayo din si Martha. And then ang goal naman talaga natin na maging Christ-like, then let's be like Jesus. Be gentle, be loving. Kapag nag-correct tayo, i-acknowledge natin kung ano yung nararamdaman nila. Huwag tayong umatake. Siguro, yung 3 oras na yun, puro atake. Siguro wala akong ginawa. Kasi naman, ang ginagawa mo, cellphone ka ng cellphone. Siguro, no, kaya humaba ng 3 oras yan. Siguro kaya humaba ng 3 oras. No? Imagine niyo, so tayo bilang Kristiyano, let's check. Paano ba ako mag-correct? Is it with love? Diba? Pero mga kapatid, balik tayo kay Martha. Dahil si Martha naman talaga yung naka-receive ng correction. Sa palagay niyo mga kapatid, if it were us, how would we respond? Tayo si Martha, tayo yung sinagot ng Panginoon ng ganon. Walang atake, mga kapatid. Nang linaw nung message ng Lord, hindi tayo inatake. Puno ng pagmamahal. Paano tayo magre-respond? Palapit ba sa Panginoon o palayo? Di po ba? Bilang Kristiyano, lagi tayong makokorek. Akala ko mabait na ako, hindi pa pala. Di ba? Akala ko best effort na ginagawa ko yung best ko, pero hindi pa pala. Kasi gano'n naman di ba? Ang Panginoon, hindi, not by our own might. Ang Lord talaga yung magbabago sa atin. Di po ba? Ang Lord talaga. Kaya minsan sumasama yung loob natin. Effort ako, wala pala. Di ba? So, mga kapatid, how do we respond? Love ang binigay ng Lord, understanding, kinorek tayo, tinuruan tayo. How do we respond? Kunyari, tinanong tayo ng Lord ngayon, Nak, mahal na mahal kita, pero ako pa din ba ang focus ng buhay mo? Kasi Kristiyano na tayo eh. Tinanggap natin si Jesus Christ sa puso natin. Then this is His question. Ako pa din ba ang nasa sentro ng buhay mo? Or wala tayong ginawa, magre-reflect ba tayo o magre-react? Di po ba? Kasi dapat Christian, yan yung lagi nating ine-evaluate. Is my eyes still fixed on Jesus? Palagi yan. Lord, did I glorify you today? Napagsilbihan ba kita? Napapurihan ba kita ngayong araw? Ikaw pa rin ba ang sentro ng lahat ng ginagawa ko sa simbahan? O baka nagre-reason out tayo, mga kapatid? We reason out na lumalayo tayo sa putukan. Kasi reason out lang tayo ng reason out na, Lord, para sa'yo naman tong ginagawa ko. Ang tanong, yung ginagawa mo ba si Jesus Christ pa rin ang sentro? O nagbibisi-bisihan ka lang para to make you busy? How's your prayer life? How's your Bible reading? Baka nandito nga tayo sa simbahan, physically, pero spiritually, ang layo mo na pala. Alam niyo yung mga ganong question, minsan kinikilabutan ako kasi magre-reflect ka eh. Lord, ikaw pa ba talaga yung focus ng buhay ko? Tinatanong sa atin yan ng Panginoon, paano tayo magre-respond? Papalapit ba o papalayo? Ang bigat, no? Meron kasi, alam nyo mga kapatid, meron po talaga na kapag kinokorek, imbis na lumapit sa Panginoon, lumalayo. Nakakalungkot lang. So, let's pray sa mga nakakaranas ng ganun. Pero tayo, let's pray na kapag nakorek tayo, one big blow, masakit, lalo nating isik ang Panginoon at hindi po tayo lumayo. Alam niyo mga kapatid,
grabe yung revelation sa akin itong topic na to. Kasi tapos na po yung chapter nito. Right after this, yung usapan nila, Martha at ni Jesus Christ. Right after nung na-rebuke si Martha ni Jesus Christ, the chapter ended. Inisip ko, how did Martha responded? How did Martha responded? Paano kaya nag-respond si Martha? So, syempre po, salamat sa teknolohiya. Nag-check ako, saan ba makikita pa si Martha sa Bible? Saan pa siya makikita na part ng Bible? And alam niyo mga kapatid, si Martha po ay makikitang muli sa John chapter 11, verse 1 hanggang 44. And this is the death of Lazarus. Nauna po yung interaction nila ni Jesus Christ, and then yung death ni Lazarus. Maganda rin pong basahin, it's a whole different story. Pero alam niyo mga kapatid, ang i-highlight ko na lang ay kung ano yung mga pagbabagong nangyari sa character ni Martha. She changed. Because of that interaction with Jesus, she changed. Sabi po sa John chapter 11 verse 20a, Martha, yung isa, yan. When Martha got word that Jesus was coming, she went to meet Him. Mga kapatid, noong unang bumisita si Jesus Christ kay Martha, busy si Martha ang magluto. Ito po, may burol sa bahay nila. Gaano ka-busy ang bahay nila? Madaming bisita. Alam niyo naman gaano ka-busy sa burol? Madaming tao. Pero alam niyo mga kapatid, anong pinili ni Martha? Sinalubong niya si Jesus Christ the moment she heard that He was coming. Kahit anong busy, wait, si Jesus Christ ay dadating. Sasalubungin ko siya. Galing no? Grabe. Nagbago yung character ni Martha. Dating bitter, ang dami-daming ginagawa dito. Pagdating, doon ako lalabas. Ganon tayo minsan eh. Ang busy-busy ko, wait lang, sabihin mo wait lang. Pero this time, lumabas siya at sinalubong niya si Jesus Christ. So palagay niyo, paano kayo nag-respond si Martha dun sa rebuke ni Jesus Christ? Na ako yung unahin mo. And this time mga kapatid, may burol sa kanila. Si Jesus Christ ang unang sinik ni Martha. Di po ba? And alam niyo mga kapatid, correction leads to a deeper communion with Jesus. Nagbago si Martha nung kinorek ni Jesus Christ na ako yung unahin mo. Hindi yan mawawala sa'yo, lahat ng yan. Kapag inuna mo ako, everything will follow. Matthew 6:33, alam niyo naman yan mga kapatid. Mas nakilala niya si Jesus Christ dahil nakita niya na kung ano yung nakita ni Mary. Nung umupo si Mary sa paanan ni Jesus Christ, nakita na yun ni Martha. At alam niya na kung ano yung pinaka-importante bilang Kristiyano. Mga kapatid, hindi niya iniwan yung relationship na inoffer ng Lord. Yung rebuke na ginawa ni Jesus Christ, naunawaan niya, nakita niya kung ano yung pinaka-importante. At sabi nga po sa John 11 chapter 27b, Martha declared who Jesus is. I have always believed you are the Messiah, the Son of God, the one who has come into the world from God. Meron po siyang malalim na relasyon sa Panginoon na kaya niyang i-declare kung sino si Jesus. Tayo mga kapatid, kapag po ba tayo ay kinokorek, do we drift away o palapit sa Panginoon na kaya nating i-declare that Jesus Christ is the Son of God? Di po ba? Napakalalim nito. And bilang Kristiyano, as we mature every day as a Christian, ito po yung goal natin eh. Magkaroon ng mas malalim na communion sa Panginoon. A deeper communion with God. Kasi alam natin, bilang Kristiyano, ito yung pinaka-importante.
So mga kapatid, though hindi natapos yung story ni Martha, right after doon sa rebuke ni Jesus Christ, nakita natin yung pagbabago. I hope and I pray na every time i-correct din po tayo ng Panginoon, we change for the better. We change at mas malapit po tayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyong mensahe ngayong gabi. Salamat Lord na patuloy naming i-goal na maging Christ-like, maging kamukha mo Lord. Ma-reflect ka namin sa buhay namin sa mga ibang tao, O Lord God. Na magkaroon kami Lord ng loving, gentle heart whenever we correct people around us. Whenever we correct yung aming mga anak, yung aming mga katrabaho, aming mga ka-church mate, O Lord God. Tulungan mo kami, Lord, na maipakita yung pagmamahal na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. At dalangin namin, Lord, na just like Martha, minsan, Lord, clouded yung aming mga pag-iisip, may emosyon. Minsan, Lord, kinukumpara pa namin yung sarili namin sa iba. Pero Lord, dalangin po namin na whenever we receive correction, mag-reflect po kami. Mag-reflect kami, Panginoon, na itong mga correction na to ay ginagamit mo para i-hone kami. Mas maging kamukha mo, mas maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Dalangin namin, Lord, na ang mga correction na dumadapo sa aming buhay, mga dumadating na disiplina, Panginoon, ay magpalapit sa iyo at hindi po kami malayo. We pray, Lord, sa aming mga kapatid na napapalayo. Dalangin namin, Lord, na yung mga correction na dumadating sa kanilang buhay, gamitin mo, Lord, ang buhay ng bawat isa ng iyong mga anak, ng mga Kristiyano, O Lord God. Gamitin mo kami, Panginoon, para mailapit naming muli ang aming mga kapatid patungo sa iyo. At Lord, we pray na ang aming mga buhay maging kalugod-lugod sa iyo, maging blessing kami, Lord, sa mga taong nakapaligid sa amin. Maalala namin to, Lord, whenever we're frustrated, kapag nahihirapan kami, Lord, mag-isip. Hayaan mo, Lord, na maalala namin tong iyong mga salita, na kami po ay inilalapit mo lang sa iyo at kinokorek mo, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong mga salita, Panginoong Diyos. Ini-entrust po namin sa iyo ang aming mga buhay. At dalangin namin, Lord, na day by day, as the correction comes, mas maging kamukha ka namin araw-araw. Salamat, Lord. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun, maraming salamat, Sister Madel, sa napakagandang word of encouragement. At sana po ay, ito po ay sa puso natin. Pero di ba mga nanay, ang hirap talaga mag-correct, no? Yung mga anak natin, lalo na pag makukulit. Pero, kahit tayo makulit, si Lord, hindi napapagod na tayo ay correct. Kaya focus lang po tayo mga kapatid, kung paano natin tinanggap ang Panginoon sa ating puso. Ito ay paglabanan natin hanggang sa katapusan. Huwag po tayong pa-distract sa mga problema na nakapaligid sa atin. Tanungin natin si Lord kung paano natin malalagpasan yung mga problema na yun. Dahil siya lang kailangan natin sa ating buhay at sa pang-araw-araw nating buhay. So yan mga kapatid, palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Meron lang po tayong announcement. Magkakaroon po tayo mamaya ng profound prayer and praises this 8 p.m. po by Zoom. Sana po maka-attend po ang lahat. At this coming Sunday po, meron po tayong cleaning. At yon, pabubusog na naman dahil tayo po ay potluck. So yon, tawagin po natin si Pastora Babes para po sa ating closing prayer at sa final benediction. Sige po, tayo po ay tumayo at palakpakan po natin si Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We glorify you. We honor you, Lord God. We thank you, Jesus. Salamat po sa patuloy na pagre-remind mo sa amin. And we are praying, Lord, na patuloy mo kami bigyan ng mabuting puso that every time kami po ay nakokorek,
patuloy po na kami po ay maging humble and receive namin yung correction para lalo kami maging better as a person, as a child, Panginoon. And we are praying na sa mga oras na to, ano man yung mga bagay, Lord, na dinidil mo sa amin, hayaan mo, Lord God, na patuloy na pagyamanin mo ang mga kaloob na ito at patuloy na habang kami ay tumatagal, Panginoon, sa pakikipagrelasyon sa iyo, lalo po kaming maging humble, Panginoon. Thank you, Jesus. And ano man yung mga pangangailangan ng bawat isa sa amin, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na tugunan mo ito ng naayon sa iyong kalooban. Ano man yung mga bagay na pinagdadaanan namin sa ngayon, Lord, we pray, Father, na katagpuin mo kami at patuloy na kayo pong magbigay ng mga solusyon, ng wisdom and knowledge, Panginoon. At sa aming panandalihang pag-iwahiwalay, tunay nga po, Lord God, yung favor mo ay patuloy naming maranasan. I-restore mo yung kalakasan na nawala sa amin. Na muli, kinabukasan ay patuloy po maging strong uli kami at ma-renewed yung aming strength, Panginoon. Sige po, itaas po natin ang ating kamay. Now may the Lord of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you po.